na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Yan ang problema natin, di ba? Naaliw lang tayo, magaling magsalita. Automatic na, in-endorse ni Inday Sara, pasaylo Automatic na. Pangalawang pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa ko debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghihiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali. May Quiapo Mall yan, katabi, sa Mamay Plaza, dyan sa taas. Pero 1-2 to, nabanat ko na. Oh, ito kasama na. Adjot lang. Tapos, yung ganito niya, Karat ang tutunulan. tan ko dahil mahirap yung pagano-gano, gusto ko yung different. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Mahirap Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger ba ito? Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa nakakatang dahil legal na ang vote buying, AKAP, AX, tupad. Nakailang eleksyon na tayo, tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin
ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin gutom? Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, illegal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo dahil pera naman yan ng bayan. AKAP, AIX, programa yan ng gobyerno. Pero pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako. Sumayaw siya sa harap ko. Alam nyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transactional ang relasyon ng mga leader at ng mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin, at alam to ng mga tiga Davao City, at ilang beses ko na to binanggit sa COMELEC, sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao, ng Lanao, ng Cotabato City at boboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil 2-3 oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Masakit sa akin lagi kapag nakikita ko na merong bilihan ng boto. Dahil ang mga nakakatanggap ng pera o ang mga boto na binibili ay hindi naman sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ng kita. Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, pabalik na naman tayo doon sa una, bakit ko pa tutuparin ang pangako ko sa iyo? E bayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin
yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala na mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit sakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, sakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw. Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong tumawag siya sa akin. Kailan ba? Nakakalimutan mo na, kahapon ba yung tawag niya? At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Sabi, kay nung pa baka sa ako, ako yung mong amahan. Ay, yukog kalimutin din ni Inday kay basin mabulok ko din Papatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE
Kasali ang DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na BAIT, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakikita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones ang halaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangingidap kay PRRD. Police Brigadier General Jean Fajardo and family, the Chief of the PNP and his family to join the President for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Ito. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Noong magkausap kami sa telepono ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga kababayan natin, diretsuhin mo na sila. Nakikiusap ako sa kanila. Nagingon siya nga hangyoon na diretso ang mga tao na ang boto ay para sa 10 senators ng Duterte. Una doon, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Rodante Marcoleta, si Vic Rodriguez, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Apollo Kibuloy, si Doc Marites Mata, at si... Sino nakalimutan ko? Philip Salvador. Ayan, memorize nyo na. Maraming salamat. Mas memorize pa ninyo ang listahan kesa sa akin. Yan ang 10 senador na ipinapakiusap ni Pangulong Duterte. Bakit kailangan natin 10 diretso kaagad ang ating mga senators? Una, dahil kapag hinaluan ninyo yan ng ibang politika o ibang grupo at partido, magkakagulo lang yan. Dahil mag-away-away lang yan. Puro bangayan sa politika ang mangyayari, walang proyekto at walang maayos na serbisyo sa bayan. Nakakalimutan eh. Kasi ang ginagawa, away na lang ng away. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto ng mga kandidato at dumadami yon kapag diretso tayo bumoto, vote straight, block voting ang tawag doon. Madami tayo, buboto diretso 10, hindi kayang habulin ng dayaan sa makina dahil napakalaki ng agwat ng mga boto. At ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin diretso ang boto para sa Duterte, dahil naiintindihan ng 10 senador na yan na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang tunay na pagbabago.
Yon ang mga rason kung bakit kailangan ipaintindi ko sa inyo paulit-ulit. Diretso tayo sa 10 senators ng Duterte. Kailangan natin ituloy yung tunay na pagbabago, hindi yung pagbabago na tinatawag nila ngayong bagong Pilipinas, pero meron bang nagbago? Dumami ang adik! Dumami ang lipes! Dumami ang manluloko! Wala. Walang nagbago at hindi ko alam bakit nila sinasabi na ito na yung bagong Pilipinas. Dumami na naman ang manluloko! Dahil ang dami ng anomalya sa budget, mga blanco sa loob ng budget na pwede mong lagyan kung magkano ang pera na ilalagay mo dyan. Hindi pwede yan. Hindi, bawal yan sa batas. Ngayon lang nagawa na blanco ang mga amounts o halaga ng pera na ilalagay sa mga proyekto. Pangalawa, ngayon lang ako nakakita ng pangako, eleksyon, nakalimutan, pangako na naman dahil may eleksyon. Para bang wala nang halaga ang pag-iisip at pag-intindi ng taong bayan. Kaya mahalaga na diretso ang boto natin para sa mga senators ng Duterte. Tulad na lang din na kapag pumili kayo ng mayor at pinili ninyo si Yorme, ay iboto ninyo diretso ang kanyang mga kandidato. Dahil hindi pwede, naboboto kayo ng mayor, yung vice mayor sa kabila, yung dalawang konsehal sa kabila, 3 dito, magkakagulo ang syudad ninyo dahil hindi makakagalaw ang mayor ninyo at hindi makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kailangan iisa ang direksyon nila. Kailangan naiintindihan ng lahat ng kasama nila kung saan dapat dalhin ang syudad ninyo. At yun ay sa kapayapaan at kaunlaran. Alam nyo, saludo, mayor din ako nung COVID. Kasabayan ko, si Yorme. Saludo ako sa mga mayors noong panahon ng COVID. Dahil alam nyo, hindi siya madali. Nahihirapan kami mag-isip kung ano yung kailangan namin gawin para hindi mamatay ang taong bayan dahil sa sakit na COVID at hindi namin alam saan namin kukunin ang pera na ibibigay, kailangan ibigay sa taong bayan. Alam nyo, nung ako ay mayor, siguro papasok kami sa Guinness Book of World Records na nakagawa ng crematorium sa loob ng 6 na buwan. Sobrang bilis namin pinagawa, hinanap ang pera, pinagawa, in order, sinalpak, at sinunod kung ano yung sabi ng doktor. Kailangan i-cremate ang mga patay. Kaya saludo ako kung si Yorme ay naging mayor noong COVID, kakayanin niya kung ano man yung darating na problema ng inyong syudad. Kaya kailangan magkaisa tayong lahat ngayon. Ang huli ay huwag nyo na iboto ang mga kandidato na sumusuporta sa bangag. Bakit? Bakit? Kasi para bang sinasabi nila na bangag
okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa kampanya. Mangag, okay lang na huwag mo na ibigay ang 20 pesos per kilo na bigas. Parang ganun ang kanilang sinasabi. Dahil hinahayaan nila hindi nila tinatanong. Hindi nila hinahanap. So ibig sabihin, okay lang din sa kanila. Na wala na yan. Pangako lang yan na hindi na talaga matutupad. Kasama na ang mga congressman na pumirma ng impeachment. Bobo sila. Kaya, kasi kasabot din Daghan! Makasabot na. palihog ko gingon dito sa mga silingan ba, nga dili na nabutuhan si Joel Chua, si Valeriano, si Mapante, si Tieng, Seda. Tamo na ipasabot dito sa ilahang. Kinsa man ang ato ang congressman dinhi. Si Amado Agatsing. Kasi sa totoo lang, no, hindi ko talaga alam kung anong plano ng administrasyon na ito para sa ating bayan. Para tayo ay maalis sa kahirapan. Dahil ang napapansin ko, hinahabol lang nila ako lagi. Si Inday Sara. Paglaban ka namin. Malamang. Kasi pag nagkikita kami, hawak ng hawak. Pag ganyan pa yung hawak ko. Ang liit-liit naman. Pangit pa ng ngipin. Sabi nila pag nagdodroga daw, ganun daw talaga, pangit ang ngipin. Kasi ano daw sa... Sandali! Nawawala ako sa sasabihin ko eh. Hinabol nila ako ng hinabol. Binanatan, pinailan ng impeachment, tapos nandyan pa rin si Inday Sara. Gawin natin, nakawin na lang natin yung kidnapin natin yung tatay niya. Nandyan pa rin si Inday Sara. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na plano nila. Ay, wag kang mag-alala. Lalabas Ang gusto ko lang malaman, ano ba ang plano nila para sa bayan? Maliban sa paulit-ulit na pangako na hanggang ngayon hindi na ibibigay sa taong bayan. ang taong bayan. Sumuporta sa'yo. Andyan kami. Andito kami. Pam, hindi ko marinig. Andito kami. Namin kami. Sumuporta sa imo na. Kaya, Duterte! Duterte! Pauwi na huwag natin kalimutan, Opo! kailangan natin magkaisa. Bot Street! Diretso ang senador natin, diretso ang ating mga kandidato sa syudad ng Maynila. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat po. Muli, palakpakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Muli po mga minamahal po naming taga-Baseco, palakpakan po natin ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara